Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1801. Ang taong nagbatok ng kanyang talam ay isa ring combat department instructor sa Flying Eagles Academy, Tegan Qual. Si Jason ang pinakamagaling na cultivator ng espada, samantalang si Tegan ang pinakamahusay na cultivator ng saber. Sa katunayan, ang Flying Eagles Academy ay nakakuha ng impormasyon sa lihim na kaharian ng Kala Temple, at ang nakuhang impormasyon ay inayos ng mga tao ni Spencer. Inaasahan ni Spencer na pagkatapos matanggap ang impormasyon, ang Flying Eagles Academy ay magtatagal para sa talakayan bago sila pumasok sa lihim na kaharian, ngunit nagkamali siya ng kalkulasyon. Ito ay dahil ang sitwasyon sa Dragon King's Grotto ay hindi nalaman pagkatapos na pasukin ito ng dalawang principal ng Flying Eagles Academy kasama ang maraming masters mula sa akademya. At ang labanan sa loob ng sinaunang larangan ng puwersa ay nagiging malubha rin. Kamakailan, ang balita ay dumating sa pamamagitan ng pagsasabi na ang 5-star warlord na si Jade Benmore ay maaaring nasa isang masamang sitwasyon, kaya ang mga nakatataas ay nagbigay ng matatag na utos na ang akademya ay kailangang gawin ang lahat ng posible upang patatagin ang sitwasyon at magpadala ng mga reinforcement sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari upang hanapin ang kinaroroonan ni Jade at ang iba pa. Sa makatuwid, pagkatapos matanggap ang balita ng lihim na kaharian, agad na nagpadala ang Flying Eagles Academy ng isang tao upang mamahala at tuklasin ang lugar. Umaasa sila na makakatagpo sila ng kislap ng pag-asa sa loob ng lihim na kaharian. Sa pagkakataong ito, pinangunahan ni Jason at Tegan ang mga koponan. Bilang karagdagan, 30 malalakas na estudyante sa akademya ang apurahang ipinatawag upang pumasok sa lihim na kaharian at tuklasin ito. Ang 30 estudyante, na sinamahan ng 5 instructor, ay pumasok na sa lihim na kaharian. Samantala, si Jason at Tegan ay nagbabantay sa pasukan. Nagdala sila ng isang espesyal na mahiwagang aparato na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ugnayan sa mga tao sa loob ng lihim na kaharian. Kung may nangyaring hindi inaasahang sitwasyon sa loob, agad na papasok sina Jason at Tegan pagkatapos humingi ng rescue ang mga tao. Ito ay isang uri ng pakikipagsapalaran, ngunit ito rin ay isang uri ng praktikal na pagsasanay. Ang isang praktikal na pagsasanay sa isang lihim na kaharian sa pangkalahatan ay may mababang panganib na kadahilanan, na hindi masasabing pareho para sa larangan ng digmaan sa loob ng sinaunang force field. Sa makatuwid, handa ang akademya na payagan ang mga mag-aaral na pumasok sa bagong lihim na kaharian upang sanayin at makaipon ng karanasan sa pakikipaglaban. Ito rin ay isang kinakailangang kurso na maaaring magpalaki ng mga pagkakataong mabuhay sa larangan ng digmaan sa hinaharap. Para naman sa saber cultivator na si Tegan, mas sumabog pa ang ugali nito kumpara kay Jason. Nang marinig niya ang mga salita ni Spencer, agad siyang dumaan sa bubong. "Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Flying Eagles Academy, at ako ay isang instructor ng Flying Eagles Academy. How dare you want to kill me? Anong karapatan mo? Halika rito, lumuhod ka at humingi ng tawad. Sabihin mo sa akin, bakit mo gustong patayin ang mga estudyante natin mula sa akademya?" Binigyan siya ni Spencer ng malamig na tingin. "Inihiling mo sa akin na lumuhod at humingi ng tawad. Karapat-dapat ka ba?" Hindi niya napigilan ang kanyang pagsulong. Ibinoling niya ang tingin kay Alex at sinabing, "How about it? Sang-ayon ka ba sa panukalang ginawa ko? Pumirma sa kontrata ng kaluluwa at maging lingkod ko sa loob ng 50 taon, at pagkatapos ay magiging malaya kapag katapos nito." Direktang sumagot si Alex, "Hindi naman." Samantala, si Tegan, na hindi pinansin at tinatratong parang hangin, ay galit na galit. Inigpitan niya ang hawak sa kanyang saber at itinulak niya ito sa direksyon ni Spencer. "Tumigil ka nga dyan. Kung sumulong ka pa, papatayin kita." Umiling si Spencer. Ang mga instructor ng Flying Eagles Academy ay lumalala sa mga henerasyon. Pagkasabi niyon, pumakbang ulit siya pasulong. "Nakagawa na ako ng isa pang hakbang. Paano mo ako papatayin?" Agad na sumugod si Tegan. Paalala ni Alex, "Hindi, huwag. Isa siyang tribulation crossing expert.
Gayunpaman, hindi iyon pinaniwalaan ni Tegan na may panunuya sa kanyang mukha. Isang tribulation crossing expert. Alam mo ba kung anong uri ng pagkakaroon ng tribulation crossing expert? Malamang na hindi mo alam kung ano ang tribulation crossing. At kaya, hindi huminto ang mga galaw ni Tegan kahit kaunti. Mga bituin at sea strike. Inilabas niya ang kanyang pinaka-nakamamatay na galaw. Samantala, sinampal lang siya ni Spencer. Ang kilos na ginawa niya ay parang isang humahampas ng langaw. Boom! Tarat-tarat! Pumilapon si Tegan kasabay ng sableng kanyang hinampas sa lupa. Sa loob ng Kala Temple, maging ang lupa ay tila protektado ng ilang mga patakaran. Ang suntok ng dalubhasa sa Tribulation Crossing, si Spencer, ay direktang nagwasak kay Tegan at nabasag pa ang kanyang saber, ngunit ang mga berdeng brick sa lupa ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pinsala. Nagpakawalo pa ito ng parang kampana. Isang suntok lang ang sinampal ni Tegan hanggang sa mamatay. Ang kanyang kaluluwa ay lumutang palabas mula sa kanyang katawan na tila isang miniature na bersyon ng kanyang sarili. Puno nang hindi makapaniwala ang mukha niya at nakaramdam ng matinding takot. Hindi niya akalain na papatayin siya ng ganoon lang. Ang hindi inaasahan ay isa talagang tribulation crossing expert ang lalaking nasa harap niya. Maging si Jason ay natulala. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1802. Pagkalipas ng 2 segundo, tinawag ni Jason ang kanyang natal flying sword at sinabi kina Alex at Dorothy, "Bilisan mo, pumasok ka sa loob hanggang sa huli at naroon ang pasukan ng lihim na kaharian. Hanapin ang mga estudyante sa loob at sabihin sa kanila kung ano ang nangyari dito." Binalak ni Jason na lumaban hanggang kamatayan dito. Gayunpaman, hindi niya kayang talunin ang fairy doctor. Isa lang siyang half-step spirit severance cultivator. Paano niya haharapin si Spencer? Instructor Moss, huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag gumawa ng hindi kinakailangang sakripisyo. Habang sumisigaw si Alex, naglabas siya ng isa pang manikang papel at kinurot ang kanyang mga daliri upang pukawin ang isang sinaunang rune, inayla ang kaluluwa ni Tegan sa papel na manika sa kanyang kamay. Ito ay talagang naging buhay na Tegan muli. Boom! Tarat-tarat! Nakaharap na si Jason kay Spencer na may hawak na espada. Si Jason ay mas malakas kaysa kay Tegan at ang lumilipad na espada ay hindi isang pangkaraniwang bagay, ngunit isang kalahating mystical na tool. Nakapaglansad siya ng 5 galaw bago siya natalo ni Spencer. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa habang umuubo ng subo ng dugo. Ang manikang papel na taglay ni Tegan ay biglang sumigaw, "Lakad kayong dalawa, bilisan ninyo." Sumugod siya kay Spencer at inakbayan siya, patuloy na sumisigaw. Noong una, nilayo ni Alex na gamitin ang kanyang mga kakayahan upang iligtas si Tegan, ngunit hindi niya inaasahan na ang instructor ay gagawa ng ganoong pagpili. Nang makita niyang ginagawa niya ito, nalaman ni Alex na napakahirap tiyakin ang pagkakataong mabuhay si Tegan. Kung sasampalin lang siya ni Spencer isang beses, wala na ang kaluluwa niya. Sa gitna ng abala, naglabas si Alex ng isa pang paper doll Curse of 3 Realms. 3 Realms Decree, mga multo at mga Diyos. Bumaba. Papel na manika bilang mundo, sariwang dugo bilang kakanyahan. Pagkaisa. Ginamit ni Alex ang sarili niyang dugo at mabilis na natapos ang paper doll curse. Ang katawan ni Tegan ay agad na lumaki na parang bola na naging 3 beses ang laki nito sa isang iglap. Ang mga bisig sa paligid ni Spencer ay lumakas at ang lakas na ginawa ay nakakagulat din na mahusay. Sa oras na ito, hinayla ni Alex si Jason at nagmadaling pumasok sa loob kasama si Dorothy, nakita ang isang madilim na portal sa dulo ng landas. Pinaalalahanan siya ni Dorothy na naroon ang portal. Si Alex ay hindi nag-iisip tungkol dito, tumakbo muna papunta dito. Naranasan nila ang parehong madilim, nakaka-suffocate na pakiramdam na naramdaman nila noong dumaan sila dati sa isang portal. Makalipas ang 2 segundo, naramdaman ni Alex ang pagbabago-bago mula sa chaos bead sa palasyo ng kanyang isipan sa sandaling dumaan siya sa portal. Ano ang nangyayari? Mayroon bang bagay sa loob ng lihim na kaharian na ito?
Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakakaintriga ang kanyang nakita. Tumayo muli ang Kala Temple sa kanyang harapan. Muli siyang nagpakita sa pasukan ng Kala Temple. Parang dinala siya ng portal pabalik sa entrance muli. Seryoso ka? Nadala ba tayo ng portal sa maling lugar? Ang mas malaking problema ay wala na si Dorothy at kahit si Whitey ay wala na. Si Jason lang ang kasama niya. Anong nangyari? Dorothy, Whitey. Agad namang nabalisa si Alex at tumingin sa paligid, iniisip kong nahuli sila ni Spencer. Ngunit malinaw na sabay silang pumasok sa portal. Umubo ng 2 beses si Jason bago sinabing tumigil ka sa pagsigaw, wala sila dito. Hindi sila pumasok. Ginawa nila. Kaya lang medyo kakaiba ang portal ng Kala Temple. Ang punto ng pagpasok sa lihim na kaharian ay hindi naayos at ito ay random. Na-teleport kami dito pero baka nasa ibang lugar sila. Natigilan si Alex. Mayroon bang teleportation portal? Gayunpaman kapag naisip niya ito, malamang na mas mabuti na may ganoong portal. Sa ganoong paraan, hindi sila mahahanap kaagad ni Spencer. Kung ganoon, bakit tayo bumalik sa pasukan? Tanong ni Alex. Umiling si Jason. Ito ang totoong Kala Temple, ang nasa labas ay isang walang laman na shell. Tingnan mo itong batong monumento, hindi ba mukhang mas malaki kaysa sa nauna? Kabanata 1803. Sa pag-angat ng ulo ni Alex para tingnan ito, agad siyang nagulat. Ito ay hindi lamang mas malaki kaysa sa nauna. Ito ay mas malaki kaysa sa nauna. Sa pagtingin sa stone monument mula sa posisyon kung saan siya nakatayo, nakita niya na ang Marangle na stone monument ay umaabot hanggang sa langit at tumagos sa mga ulap, ngunit hindi niya makita ang dulo nito. Ang 2 salitang Kala Temple ay nagbigay din ng mas misteryosong vibe at nakakamangha na alindog kaysa sa dati. Ito, tumingin si Alex sa batong monumento pagkatapos ay sa mataas na pader ng templo na maraming beses na mas mataas kaysa sa nauna niyang nakita at sa malaking gate na daan-daang metro ang taas. Bumuka ang bibig ni Alex, hindi maisara. Hindi kaya mas maliit tayo? Kung hindi, ano pang paliwanag ang mayroon sa kakaibang fenomeno na ito? Sabi ni Jason, maaari mo ring sabihin iyon. Ang lahat ng bagay sa universo ay relatibo. Ang tunay na katawan ng lihim na kaharian na ito ay Kala Temple, ngunit ang lawa sa labas nito ay hindi malaki. Ayon sa loika, ang isang normal na espasyo ay hindi kayang tumanggap ng isang malaking templo na tulad nito o ang batong monumento. Ang lugar na ito ay mauunawaan bilang isang dimensional na espasyo. Malinaw, alam ni Alex kung ano ang isang dimensional na espasyo. Ito ay isang lugar na konektado sa isa pang walang laman tulad nitong storage purse. Sa sandaling ito, ang Chaos Bead sa kanyang isip na palasyo ay nag-vibrate ng mas marahas, itinuro siya ng diretso sa loob ng Kala Temple. Sabay sabi ni Alex, let's go. Sa isang banda, ang masiglang estado ng Chaos Bead ay nagpapahiwatig na ito ay nakatuklas ng isang bagay na siguradong mabuti. At hindi rin alam ni Alex ang lokasyon ng landing point ni Dorothy at Whitey. Kailangan niyang mahanap agad ang mga ito para hindi sila makasagasa kay Spencer ng mag-isa. Gayunpaman si Jason ay nasugatan ni Spencer ngayon at ang kanyang mga pinsala ay medyo malubha. Tumingin si Alex pagkatapos ay naglabas ng healing pill mula sa kanyang storage purse at ibinigay ito kay Jason. Instructor Moss, mabisa para sa iyo ang tabletang ito. Bilisan mo, kainin mo. Treat kita pagkatapos nito. Sinulyapan ito ni Jason bago lumapit para maamoy iyon. Ito, isa itong 9-tripod Cauldron Rejuvenation Pill, isang tableta sa ika-5 baitang. Saan mo ito nakuha? Binigyan ka ba ng fairy doctor? Umiling si Alex. Sabi ni Jason, totoo yan. Ang fairy doctor ay hindi maaaring gumawa ng 9-tripod Cauldron Rejuvenation Pill dahil wala siyang recipe. Dati, may dumating at humiling sa kanya pero hindi niya magawang icon cup. Why you're just going to give it to me so casually? Pagkasabi niya nun ay umiling siya. Ang pill na ito ay masyadong mahalaga, hindi ko ito matatanggap. Sabi ni Alex, kumain ka na lang. Marami pa akong iba. Ano? Ako mismo ang gumawa nito.
Kung nahihiya ka, ipunan mo lang ako ng isang batch ng mga materyales nito kapag nakabalik na tayo. Espesyal ang sitwasyon ngayon, napakalakas ng lalaki kanina. Siya si Spencer Quinn, isa sa 3 Heavenly Kings sa ilalim ng left-wing lieutenant si Colton Lawrence mula sa Flying Eagles. Dahil nasagasaan mo siya sa paghabol sa akin, tiyak na papatayin ka rin niya. Kaya bilasan mo. Nang marinig iyon ni Jason ay natigilan siya. Siyempre, alam niya ang tungkol sa Heavenly King, Spencer Quinn. So, siya si Spencer Quinn. Ang mas ikinagulat niya ay nagagawa ni Alex ang 9-tripod cauldron rejuvenation pill. Sa ilalim ng paghihimok ni Alex, kinain ni Jason ang rejuvenation pill. Kagad pagkatapos, inilagay ni Alex kay Jason ang anteng-anteng na Zarbeco na maaga niyang inihanda. Sa loob lamang ng ilang segundo, naramdaman ni Jason na gumagaling na ang mga sugat sa kanyang katawan sa hindi kapani-pani walang bilis. Malaya na siyang makakagalaw sa lalong madaling panahon. Kay ikaw, isa ka lang milagrong doktor. Hindi interesado si Alex sa nagulat na reaksyon ni Jason kaya mabilis siyang sumugod sa pasukan ng Kala Temple. Dahil dito, may naramdamang mali si Alex nang humakbang siya ng halos 300 metro mula sa pasukan. Pumasok siya sa isang spell formation. Tama si Dorothy. Ang lihim na kaharian na ito ay talagang nagkaroon ng mahiwagang spell formation. Na-encounter na niya ang spell formation bago pa man siya pumasok sa entrance. Si Jason, na sumunod sa kanya, ay nagtanong bakit ka huminto. Katulad ng sinabi niya, lumiwanag ang mahiwagang aparato na nagpapahintulot sa kanya na makipag-ugnayan sa mga estudyante ng akademya. May parang compass dito na may arrow na nakaturo diretso sa direksyong timog silangan. Nasa panganib ang isang estudyante, kailangan kong pumunta doon kaagad. Habang sinabi iyon ni Jason, sumugod siya sa direksyong timog silangan doon at pagkatapos. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1804. Huwag kang gagalaw. Paalala na sigaw ni Alex. Gayunpaman, huli na ang lahat. Nagmadali si Jason sa paglipas ng 100 hakbang ngunit na-trigger ang mga paghihigpit sa pagbuo ng spell. Isang kahanga-hanga at maringal na puwersa ang biglang sumugod mula sa lupa, naging isang sheer phantom bago nilalazlas si Jason. Boom! Tarat-tarat! Ang espadang hawak ng sheer phantom ay hindi totoo. Gayunpaman, ang napakalaking kapangyarihan ay hindi ilusyon. Tinalo nito si Jason at pinalipad siya upang bumagsak ng husto pabalik sa paanan ni Alex. Sa kabutihang palad, ang sheer phantom ay hindi ibig sabihin na pumatay ng mga tao. Kung hindi, sa biglaang paglitaw nito at sa suntok na iyon, kahit na hindi mamatay si Jason, magkakaroon siya ng malubhang pinsala. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang bumangon. Holy S***, ano yun? Sabi ni Alex, ito ay isang octagon tiger prison formation. Kung nagmamadali ka sa paligid, masasaktan ka ng mga paghihigpit na inilagay sa pagbuo ng spell. Octagon tiger prison formation. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito dati? Hindi mo alam ang mga spell formation, normal lang na hindi mo pa ito narinig. Napakamot ng ulo si Jason saka sinabing, oh tama, naalala ko na. Balita ko pumasok ka dati sa formation department. Kaya, maaari mo bang sirain ang spell formation na ito? Hindi ito dapat maging isang malaking problema, maghintay ng kaunti. Pagkasabi nun, sinimula ni Alex na basagin ang spell formation. Matapos maranasan ang insidente kanina, hindi nang ahas si Jason na kumilos. Napaupo siya sa lupa at naglabas ng isang pakete ng sigarilyo bago ito masayang hinihit-hit. Binato rin niya ng sigarilyo si Alex. Eto, magkaroon ng isa. Noong nasa universidad si Alex, naninigarilyo din siya. Gayunpaman, tumigil siya pagkatapos makasama si Dorothy. Anyway, hindi niya ugali ang paninigarilyo kaya hindi mahalaga kung huminto siya sa paninigarilyo o hindi. Sa sandaling ito, kinuha niya ang sigarilyo at nag-apoy ng bola ng elixir fire sa dulo ng kanyang daliri na sinindihan ang sigarilyo. Tinanong ni Jason si Alex bakit ka hinahabol ni Spencer Quinn.
Habang sinisikap ni Alex na sirain ang spell formation, sumagot siya, ito ay isang personal na bagay. Brat, ang dami mong pakulo. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Jason, sabi mo ang iyong talam ay isang banal na artifact, at ito ay may hawak na sarili nitong Sword Intent Edict. Maaari mo bang ipakita ito sa akin muli? Huwag kang mag-alala, hindi ko ito aagawin sa iyo. Umiling si Alex. Walang magagawa. Pagkatapos idinagdag niya, ang natal magical treasure na ito ay parang isang asawa. Hindi ko ito papahiramin. Kawawa naman. Nagbuga si Jason ng smoke ring. Samantala, nagawang basagin ni Alex ang forma sayo ng ibuga ni Jason ang kalahati ng kanyang sigarilyo. Pero na. Sobrang bilis. Ang pagbuo ng Octagon Tiger Prison ay talagang katulad ng paglalaro ng tic-tac-toe. Hanggat maaari niyang mahanap ang core at trick ng spell formation, hindi mahirap sirain ito. Matapos masira ang forma sayon, gumalaw ang oryentasyon sa loob nito na naging sanhi ng panibagong eksena na lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Dahil dito, nakita nilang dalawa ang tatlo pang nakaupo sa hindi kalayuan sa harapan nila. Isa itong lalaki at dalawang babae. Lahat sila ay mula sa Flying Eagles Academy. Instructor Thompson. Nakita sila ni Jason at agad na tumakbo. Sa kanilang tatlo, isa sa mga babae ay isang instructor din na katulad niya. Ang kanyang pangalan ay Juliet Thompson. Siya ay mula sa smelting department kaya't siya ay napakahusay sa mahiwagang kayamanan at mayroon pang ang napakaraming tagumpay sa larangan ng arkeolohiya. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay sumunod na pumasok sa lihim na kaharian sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, nakaupo siya na nakadapa sa lupa halatang sugatan. Instructor Moss, salamat at sa wakas nandito ka na. O kung hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Hindi pa kami nakakapasok sa entrance ng Kala Temple pero natrap kami sa spell formation hanggang ngayon pilit na tumayo si Juliet habang nagsasalita. Tumayo na rin ang ibang lalaki at babae. Kaya lang nang makita ng babae si Alex, napabulalas ito at agad na sumugod sa kanya, sabay yakap sa kanya. Alex Rockefeller. Bakit ka nandito? Kabanata 1805. Luna Flores. Nang makita ang pamilyar na babae sa kanyang mga bisig, natigilan si Alex at bahagyang nataranta. Ang kanyang asawa ay nasa lihim na kaharian. Makikita niya kaya ito. Ito marahil ang parehong panloob na pag-iisip ng lahat ng manloloko sa sandaling ito. Sa kabilang banda, nang maaninag ni Jason sa gilid ang mukha ni Luna, agad na bumuka ang kanyang bibig sa gulat. Si Luna Flores ay biological na anak ni Principal Henderson. Bakit niya niyakap si Alex? Ay, hindi lang niyayakap, hinahalikan din niya. O Diyos ko, paano magiging maagap ang maliit na diablo na ito? Hindi siya interesado sa sinumang lalaki. Pero ngayon parang pilit niyang hinahalikan si Alex. Si Juliet ay nagkaroon din ng mga katulad na iniisip sa kanya. Samantala, ang ibang estudyanteng lalaki sa tabi nila ay medyo nalungkot sa kanyang mga mata. Ito ay walang iba kundi si Stan Cooley, ang estudyante mula sa Flying Eagles Academy na natalo ni Alex sa isang laban sa kanyang unang araw at natutong tumahol ng ilang beses pagkatapos ng pagkatalo. Nang makitang tinalunan ni Luna si Alex at nakikipag-usap sa kanya ng mapuusok, labis na naiinggit at napupuot si Stan. Si Luna ay isang dilag na may matayog na katayuan at isang mataas na cultivation base. Talagang isa siyang diyosa na hinanap ng libo-libong tao. Bilang karagdagan, alam na ng maraming tao ang tungkol sa balita ng pagkamatay ni Maxwell Lawrence. Ngayong natrap na sila sa spell formation at hindi na makaalis, hindi na depressed si Stan pero naramdaman pa niya na isa itong pinagpalang pagkakataon para mapalapit siya sa Diyosa. Maaari pa nga itong maging isang papuri na kwento sa mga labi ng lahat. Sa hindi inaasahan, ang isang kwento ay mamumulaklak pa rin mula dito, ngunit ang pangunahing lalaki ay hindi siya. Sa halip, ito ang naging lalaki na labis niyang hinanakit. Bumaba ka, sabi ni Alex. Hindi. Sampal. Inampes ni Alex ang likod ni Luna. Pakiramdam niya ay tinamaan niya ang puso ng lahat sa eksena. Ito ay nadama lalo na surreal, ngunit ito ay ang katotohanan.
Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Alex na halatang masama ang loob. Ngayong nasa lugar na si Spencer, malalagay din sa panganib si Luna. Umiiwas na sagot ni Luna, I heard na pinatay mo si Maxwell Lawrence, right? The Lawrence family is out for your head now, totoo ba iyon? Nang lumabas ang pahayag na ito, nagulat ang ilang taong naroroon. Hindi nila alam ang tungkol dito dati. Hindi ko pinatay si Maxwell Lawrence, ngunit hindi iyon ang punto. Higit sa lahat, ang iyong pangalawang tiyahin, si Jade Benmore, ay patay na ngayon. Magre-rebelde ang pamilya Lawrence at nandito si Spencer Quinn. Hindi niya hahayaang mahuli ang sinuman dito. Sa sinabi nito, hindi maiwasan ni Alex na sisihin ang sarili. Kung hindi siya nagpunta rito, marahil ay hindi madawit ang mga taong ito at ang tagapagturo ng pagtatanim ng espada na nakilala niya sa pasukan kanina ay hindi rin mamamatay. Ano? Si Commander Benmore patay na. Paano ito posible? Si Commander Benmore ang pinakamalakas na tao sa Amerika, marahil ang pinakamalakas sa lahat ng sangkatauhan. Paano siya mamatay? Kung siya talaga. Pagkatapos tapos na ang Flying Eagles. Kung wala ang Flying Eagles na pinamumunuan ni Commander Benmore sa sinaunang force field, walang paraan para pigilan ang pag-atake ng mga demonyong hayop doon. Malapit na silang masira sa defense line. Pagdating ng panahon, ang lahat ng sangkatauhan ay nasa panganib. Ang iilang isipan ng mga tao ay ganap na natulala sa balita ni Alex. Kasama si Luna na ngayon ay naalarma at natatakot. Nagmamadali siyang bumaba mula kay Alex at nagtanong saan mo nakuha ang balita. Sabi ni Alex, sinabi ni Spencer Quinn. Actually, bigla kong naalala na narinig ko ito by chance from Maxwell Lawrence 2 days ago. Noong panahong iyon, binanggit niya sa isang pangungusap na walang kapangyarihan si Jade na protektahan ang sarili at malamang napatay na siya sa Myriad Demon Valley. Kasama ang paraan ng pagsasalita ni Spencer tungkol dito, maaari itong tapusin na ito ay higit pa o mas kaunting pagsasabuatan ng pamilya Lawrence. Pumayag naman si Jason. Nakatanggap lang ng balita ang Flying Eagles Academy ngayong umaga na nagsasabi na maaaring may problema si Commander Benmore. Ang pinagmula ng balita ay mula rin kay Left-Wing Lieutenant Lawrence, ngunit naantala ito ng 2 araw. Anumang bagay ay maaaring mangyari sa loob ng 2 araw. Sapat na para patayin si Commander Benmore sa Myriad Demon Valley. Ang Colton Lawrence na ito ay isang makasalanan lamang ng sangkatauhan. Napaiyak si Jason sa kalungkutan. Paano si Instructor Kel? Tanong ni Juliet. Pinatay siya ni Spencer, sagot ni Jason. Bumilis ang tibok ng puso ni Juliet, nako, nasa gilid lang kami ng Kala Temple. Ang teleportation portal na kinuha namin para pumasok ay mag-teleport sa aming lahat sa iba't ibang lokasyon. Kung makasalubong ng ibang estudyante si Spencer, nasa panganib din ba sila? Sa sandaling ito, ang chaos bead sa palasyo ng isip ni Alex ay nag-vibrate ng mas malakas. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1806. Gayunpaman sa pagkakataong ito, dahil ang Chaos Bead ay nakakabit sa Chaos Tree, hindi ito kusang lumipad, ngunit patuloy na umuugay sa puno. Papasok ako at titingnan. Sabi ni Alex at saka tumingin kay Luna. Si Spencer ay isang master sa rango ng Tribulation Crossing at kaya niyang pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Hindi ka dapat pumunta. Dapat manatili kayong lahat sa loob nitong Octagon Tiger Prison Formation. Dito, sa isabunutan ko ng kaunti ang formation at ito ang magiging pinakaligtas na lugar ngayon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Luna. Sa kabilang banda, sina Jason at Juliet ay mga instructor at hindi matanggap na protektado sila ng isang estudyante sa pamamagitan ng pagtatago sa isang formasayon at hindi matapang na lumabas. Paano nila haharapin ang kanilang mga estudyante sa hinaharap kung gagawin nila iyon? Bilang resulta, sa sandaling ito, dahan-daang bumukas ang daang metrong tollgate ng Kala Temple, at ang 2 estudyante mula sa Flying Eagles Academy ay tumakas palabas mula rito sa takot. May dugo silang natatakpan sa kanilang mga ulo at mukha at sumisigaw, tulong, sino ang tutulong sa amin?
Instructor Moss, Instructor Thompson, nasaan na kayo? Ang mahiwagang kayamanan sa mga kamay ni Jason ay gumagawa ng malalakas na ingay. Ano ang nangyayari? Nandito ako. Sumugod si Jason, hindi naman malayo sa kanya ang distansyang 300 metro at isa iyon na kaya niyang takpan sa isang kisap mata. Gayunpaman nang sumugod siya sa lugar na may 200 metro, isang daloy ng liwanag ang lumipad mula sa mga tarangkahan na pumulupot sa isa sa mga leeg ng estudyante. Whoosh! Sumambulat ang dugo pataas sa langit. Bumagsak ang isang ulo. Nang mawala ang daloy ng liwanag, lumitaw ang isang figure. Nang matano ni Luna ang tao, nagulat siya. Fergus Morse, ang tapang mo. Naglakas loob kang pumatay sa mga estudyante ng Flying Eagles Academy sa harap ko. Nagre-rebel ka ba? Habang nagsasalita siya, sumugod si Jason. Gamit ang isang hiwa ng kanyang espada, itinapon niya ang mahabang sable ni Fergus at iniligtas ang ibang estudyante. Galit na galit si Luna at akmang lulandag. Mabilis siyang hinawakan ni Alex, abangan mo. May mali. Kilala mo ba ang taong ito? Ito ay ang subordinate ng left-wing lieutenant si Fergus. Isa sa 18 Knights. Itong B** star na ito, he's usually so respectful pag nakikita niya ako, but he's so cruel today. Sa sandaling ito, ibinoling ni Fergus ang kanyang ulo. Parehong pula ng dugo ang kanyang mga mata at may uhaw sa dugo at malupit na tingin sa kanila tulad ng isang lobo. Nagpakawala siya ng dagindong at itinaas ang kanyang mahabang sable na sumugod sa grupo. Klang! Itinulak ni Jason ang estudyante at napigilan ang suntok nito. Nang magbanggaan ang kanilang mga talam, nalaglag ang espada ni Jason at pumindot si Fergus, mas malakas ang pagkauhaw sa dugo at siklab na pakikipaglaban kaysa sa kanya. Mabangis niyang nilaslas ang kanyang talam, tinutukan ng leeg ni Jason. Instructor Moss, mag-ingat ka. Nakuha ni Juliet ang isang flash ng silver light. Ang kanyang sandata ay isang pares ng mga singsing na pilak na nagniningning at umalangaw-ngaw na may malinaw na tunog. Ang isa sa mga singsing na pilak ay humarang sa talam ni Fergus habang ang isa naman ay humaharang sa kanyang dibdib. Dagendong. Sa oras na ito, nagpakawala si Fergus ng isang ligaw na dagendong at isang itim na anino ang lumitaw sa kanyang likuran. Inampes niya ang mga singsing na pilak ni Juliet at itinaas ang kanyang mahabang saber na tumakbo patungo kay Juliet. Nagsalita si Nila sa sandaling ito sa pamamagitan ng mental voice transmission kay Alex, aking Panginoon, ito ay Bloodshear. Sinapian ng Bloodshear ang taong iyon. Kabanata 1807. Ano ang Bloodshear? Hindi pa narinig ni Alex ang katagang ito, ngunit mabilis niyang nalaman kung ano iyon. Ang lakas ni Fergus ay hindi mas malakas kaysa kay Jason at mas mahina pa ito. Si Juliet Thompson ay sumali sa away. Sa dalawa laban sa isa, makatwirang isipin na madaling ibagsak ang isang tao. Gayunpaman, matapos ang kina ng Bloodshear, si Fergus ay tila naging parang pandigma at walang pumipigil sa kanya. Hindi lang iyon, tila wala siyang intensyon na ipagtanggol kahit kaunti. Sa kabaligtaran, ang tanging nasa isip niya ay ang pag-atake paulit-ulit. Para bang hindi siya natatakot sa kamatayan o pinsala. Swoosh! Pinutol ni Jason ang kanang braso ni Fergus gamit ang kanyang espada at naisip na atras si Fergus at makakatakas. Gayunpaman, hindi iyon nangyari. Nagpatuloy si Fergus sa pag-atake gamit ang isang braso. Boom! Tarat-tarat! Ang pilak na singsing ni Juliet ay tumama sa dibdib ni Fergus at ang suntok na ito ay naubos ang lahat ng lakas kay Juliet at ang epekto ay kahanga-hanga. Ang dibdib ni Fergus ay bumagsak ng buo at ang dugo ay bumulwak. Maging ang puso niya ay dinudurog. Bumagsak si Juliet sa lupa sa kanyang puwitan at naisip sa kanyang sarili, dapat patay na siya ngayon, tama ba? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Fergus ay hindi pa rin namatay kahit na may durog na puso ngunit mabangis pa rin tulad ng dati. Ang multo ng shear sa likod niya ay hindi nawala ngunit naging mas brutal at marahas. Mabangis na ibinaba ni Fergus ang kanyang mahabang sable, ang kulay dugong talam ay umaabot ng 30 metro. Ano? Hindi inaasahan ni Juliet na gagawa ng biglaang pag-atake si Fergus at hindi niya may pagtanggol ang sarili.
Nang muli niyang isa sa aktibo ang kanyang mga singsing na pilak, ang dulo ng talam ay umabot na sa harapan ng kanyang mga mata. Tapos na. Sa isang iglap nanigas ang puso ni Juliet. Isang espada na may haba na 10 metro ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang harapan na malakas na hamarang sa sable ni Fergus. Si Alex ang gumawa ng kanyang hakbang. Pagkatapos nito, si Luna kasama ang kanyang Sky Devil Sitter ay sumali rin sa labanan. Gayunpaman si Fergus na taglay ng Blood Shearer ay immune sa nakakagambalang epekto mula sa Sky Devil Sitter at ito ay lubos na hindi epektibo. Ang katotohanan na siya ay may wasak na puso ay hindi rin nakaapekto sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, ang mga dagwang sugat na natamo sa kanya mula sa nakamamatay na Soundwave art na ginawa mula sa Sky Devil Sitter. Para kay Stan Cooley. Bueno, kumilos lang si Fergus na parang wala si Stan. Boom! Tarat-tarat. Isa pang suntok. Ginamit ni Alex ang Sword Intent Edict na nabuo mula sa mga sinaunang rune sa kanyang espada upang i-cross blades ang mahabang saber ni Fergus at lumitaw ang isang bitek sa nakapalibot na espasyo. Ang panginginig mula sa kaguluhan ay napakalaki at naramdaman ni Alex na parang kumukulo ang chi at dugo sa kanya. Halos mawala ang pagkakahawak niya sa Dragon Bone Sword sa kamay niya. Whoosh! Nag-transform si Neela sa Ben-Ares Dragon Battle Armor na tumatakip sa katawan ni Alex. Ang Dragon Bone Sword ay kumikinang at lumiwanag na parang may bonus effect na idinagdag dito. Para naman sa Chaos Bead sa kanyang isip na palasyo, nagsimula na itong tumalbog sa sobrang kasab-ikan. Gumawa ito ng puwersa ng pagsipsip na sumisipsip ng enerhiya ng itim na Shearer Phantom sa likod ni Fergus. Sa oras na ito, si Jason at ang iba pang grupo ay lubos na natulala. Ang Ben-Ares Dragon Battle Armor kay Alex ay hindi lamang maganda, ngunit ito ay kahanga-hanga rin. Umalis. Bumalik sa Octagon Tiger Prison Formation. Napaungol si Alex. Si Fergus na taglay ng Blood Shearer ay sobrang kakaiba at ito ay isang matalinong pagpili na gamitin ang Forma Scion upang harapin siya sa halip. Gayon din, napagtanto niya na ang Supreme Touch ni Brahma ay may espesyal na epekto sa Blood Shearer. Si Juliet ay may makitid na brush sa kamatayan at siya ay map-outla pa rin. Paulit-ulit siyang sumisigaw, ano ito? Paano mo na-encounter ito? Hindi siya si Fergus. Hindi na siya tao. Ang estudyanteng tumakbo palabas ng Kala Temple at nailigtas ay umiyak habang nagsasalita, hindi ko rin alam kung ano siya. Nakapatay siya ng maraming tao. 5 kaming mga estudyante ay nagtipon-tipon sa kalagitnaan at nakilala namin ang lalaking ito sa isa sa mga koridor sa templo. Hindi siya umimik at nakipaglaro lang sa layuning pumatay. Pagkaraan ng isang paghinto, tila naalala niya ang isang nakakatakot na eksena at sinabi, yung mga pinatay niya, lahat ng dugo sa kanilang katawan ay naglaho at naging parang natuyong bangkay. Ano? Napasulyap ang ilang tao sa grupo sa kamamatay lang na estudyante. Tiyak na nalanta ang bangkay at tila bangkay na matagal ng patay. Maging ang mga tumalsik na dugo sa lupa ay nawala na. That's a blood shearer, sabi ni Alex. Ang pinakamasama at pinakamalupit sa mga tribo ng shearer. Ang impormasyong ito ay natural na nagmula kay Neela. Nakakuha lang din niya ng impormasyon. Ano ang blood shearer? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1808. Nataranta ang lahat ngunit hindi ngayon ang oras para sagutin ang mga tanong. Sa halip, mabilis na umatras ang grupo sa Forma Scion. Nang pumasok si Fergus sa Forma Scion, si Alex ay isang kamay na gumawa ng selyo at binalangkas ang isang sinaunang rune upang baguhin ang pagkakaayos ng Forma Scion na natrap si Fergus sa loob ng isang lugar. Dagendong, dagendong, dagendong. Nakita ng lahat na si Fergus ay tila nakakulong sa loob ng isang hindi nakikitang hola at sumugod siya mula kaliwa pa kanan ngunit hindi siya makalabas. Gulat na napatingin sila kay Fergus pagkatapos ay kay Alex na may parehong ekspresyon. Sabi ni Juliet, Alex, malamang na hindi matatalo ang level of formation mo kina Dewey Schultz at Owain Lester mula sa Formation Department sa Flying Eagles Academy. Sila ay aking mga alagad, mahinahong sagot ni Alex. Walang imak ang lahat.
Sa sandaling iyon, ang mga pag-atake ni Fergus ay nagdulot ng pagbabago sa Porma Sion. Ang Octagon Tiger Prison Formation ay may limitasyon nito at ang limitasyon ng paglaban dito ay hindi ganoon kataas. Sa kung paano ito patuloy na inaatake ng taong ito, makakatakas siya sa lalong madaling panahon. Kailangan nating samantalahin ito at kailangang magsama-sama ang lahat para patayin siya. Putulin ang kanyang ulo. Naiintindihan. Sa sitwasyon ngayon parang nambibiktima sila ng madaling puntirya. Pagkalipas ng 2 minuto tuluyan nang napatay si Fergus. Gayunpaman ang kanyang kaluluwa ay matagal nang nawala. Sa sandaling ang kinan siya ng Bloodshearer ang kanyang kaluluwa ay nilamon na. Sa sandaling ito patay na si Fergus. Ang Bloodshearer na nagmamay-ari sa kanya ay nagdusa din ng malubhang pinsala at naging itim na chi na nagmamadali sa loob ng formation. Iyan ang Bloodshearer. Tiningnan ni Luna ang masa ng itim na chi na may takot sa kanyang mukha. Alex, kapag lumabas na ang lalaking ito, ikakabit ba nito ang sarili sa isa sa atin? Hindi ba't magiging katulad din tayo ni Fergus? Iyon ay isang posibilidad, sabi ni Alex. Nagsimula siyang mag-alala tungkol kay Dorothy, iniisip kong nakatagpo siya ng isang katulad na bagay. Nakasimangot si Jason at ang iba. Wala na bang ibang paraan para tuluyang maalis ito? Tanong ni Juliet. Biglang nagsalita si Stan Cooley, naaalala ko na sa mga sinaunang dossier na mayroon tayo sa East China Sect, minsan akong nakakita ng pagpapakilala sa Bloodshearer. Bilisin mo at sabihin sa amin, agad na sabi ni Jason. Sumulyap si Stan kay Alex, pakiramdam niya ay may halaga siya ngayon sa grupo. Kung hindi, magsisimula siyang magduda sa buong buhay niya. Naisip niya na halos naging non-existence na siyang tao mula nang magpakita si Alex. Sinasabi ng alamat na mayroong isang lupain ng Shearer noong sinaunang panahon at ito ay isang larangan ng digmaan ng kaluluwa na sinimula ng hindi mabilang na maimpluwensyang mga tao. Maaari itong tumanggap ng mga kaluluwa ng lahat mula sa lahat ng 3,000 mundo. Sa mga pumasok, nagsasanay sila, nakikipaglaban sa malapitan, nagkakaroon ng malalayong pagtitipon, at iba pa. Gayunpaman, ang lupain ng Shearer na ito ay talagang itinayo sa mundo ng Shearer at ang Bloodshearer ay hindi natural na isinilang, ngunit ang mga iyon ay pinangalagaan ng mga tao sa kalaunan, partikular na upang labanan ang mga makina ng pagpatay ng tao. Narinig ko na para makagawa ng isang Bloodshearer, nangangailangan ito ng sakripisyo ng 10,000 katao mula sa mga tribo ng Shearer. Pagkasabi niya nun, napabuntong hininga ang lahat. Ang Bloodshearer na ito ay sobrang nakakatakot sa pagkakaroon. Saan ka nakarinig ng ganyang kalokohan? Tanong ni Luna. Paanong wala akong alam tungkol dito? Ito ay usap-usapan na ang ating mga ninuno ng East China Sect ay lumahok sa Great War of Six Paths, 3,000 taon na ang nakalilipas. Iyon ay kung paano ipinasa ang mga alamat ngunit imposible lamang na i-verify kung ito ay totoo o hindi. Kung gayon ang bagay na ito, hindi ba ito nagpapahiwatig na imposibleng patayin ito? Sabi ni Luna. Namuha ang pait sa puso ng lahat ng marinig iyon. Paano magkakaroon ng ganoong bagay sa Galileo Dungeon? Sa sandaling ito, sinabi ni Alex, hindi imposible. May paraan ba? Tanong ni Juliet. Hindi sumagot si Alex ngunit inayos ang Porma Sion ng Octagon Tiger Prison at pumasok sa kulungan kung saan nakakulong ang Bloodshearer. Sa susunod na sandali, ang Bloodshearer ay bumaril patungo sa mga mahahalagang punto ni Alex nang walang anumang babala. Ano? Lahat ng nanunood ay natigilan. Lalo na si Luna na tila baguguho ang kanyang mundo anumang oras. Kabanata 1809. Alex, anong ginagawa mo? Bilisin mo at lumabas ka. Tumakbo si Luna habang sumisigaw ng malakas. Gayunpaman, napatigil siya ng Porma Sion sa labas. Ang focus point ngayon ng Octagon Tiger Prison Formation ay sa posisyon ni Alex. Maliban kung alam ng isa kung paano kontrolin ang Porma Sion, imposibleng makapasok dito. Si Alex ay nakatayo sa loob ng hindi gumagalaw na parang wala siyang narinig. Sabi ni Jason kay Luna, Miss Luna, please remain calm. Saglit lang akong nakipag-interact kay Alex at naniniwala akong hindi siya short-sighted na tao.
Dapat may dahilan para gawin niya ang ginagawa niya. Kailangan nating magtiyaga at maghintay para sa kanya. Habang sinasabi niya iyon, bumunot siya ng sigarilyo at tinanong siya, gusto mo ba? Inagaw ito ni Juliet at sinabing, huwag corrupt ang mga bata. Pagkatapos inilagay niya ito sa kanyang bibig na tila ito ay isang pamilyar na aksyon. Nasaan ang apoy? Si Richie Asterisk. Sa totoo lang, nang pumasok si Alex sa hall sa loob ng Octagon Tiger Prison Formation, hindi rin siya kumpiyansa. Iyon ay isang bloodshed. Hindi lamang ang mga tao sa labas, maging si Nila, na nagpalit ng sandata at sumanib sa kanya, ay lubos na natakot. Malakas siyang sumigaw sa kanyang isipan, Panginoon ko, Panginoon ko. Gising na. Panginoon ko, hindi ka dapat magkaroon ng bloodshed. Kapag naposes ka na, lalamunan niya ang iyong kaluluwa at ang iyong kamalayan ay magkakaroon lamang ng maliit na pagkakataon na makatakas. Panginoon ko, Panginoon ko. Gayunpaman, hindi sumagot si Alex. Ang bloodshed ay tumagos ng buo sa kanyang isipan, nabasag ang hadlang sa kanyang palasyo ng isip at sumugod sa loob nito. Lalamunan na sana niya ang kaluluwa ni Alex, ngunit sa sandaling pumasok siya sa palasyo ng isip, hindi niya napigilan ang sarili. Nakita niya ang Chaos Tree at nakita niya ang Chaos Bead na nakasabit dito. Sa susunod na sandali, nagbago ang kanyang ekspresyon at gusto niyang tumakas kaagad mula sa palasyo ng isip ni Alex. Ang kanyang illusionary camouflage na mukha ay puno ng gulat at panghihinayang, ngunit huli na ang lahat. Ang palasyo ng isip ni Alex ay nasa ilalim ng pangingibabaw ng Chaos Tree at maging si Alex ay walang magawa laban dito. Sa kabutihang palad, ang Chaos Tree ay walang masamang hangarin laban kay Alex at ginawang palasyo ng kanyang isip ang tahanan nito. Ang dapat bigyang pansin ay nalaman ni Alex na unti-unting lumalawak ang palasyo ng kanyang isip. Ito ay isang napakahimala na bagay. Ang palasyo ng pag-iisip ng magsasaka ay katulad ng isang storage bag sa ilang lawak. Sa katunayan, maaari itong ituring bilang isang independenteng dimensional na espasyo. At ngayon, patuloy na lumalawak ang dimensional na espasyong ito ni Alex. Napuno din ito ng magulong chi energy. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Dagendong, dagendong. Ang bloodshed ay nagpakawala ng malalaking dagendong dahil siya ay hinihigop ng enerhiya na inilabas ng Chaos Bead, dahan-dahan ngunit tiyak na hinihila ang bloodshed at ang bilis ay tumataas. Gaano man kahirap ang paghihirap ng bloodshed, ito ay walang saysay. Ang divine consciousness ni Alex ay nasa palasyo ng kanyang isipan at pinanood niya ang pagsipsip ng Chaos Bead sa bloodshed. Siya ay sinipsip sa Mother Chaos sa Holy Bead, ang butil na dating nasa loob ng banal na Monghet Revealer. Sa sandaling natanggap ng Holy Bead ang bloodshed, ang gininto ang liwanag ay sumabog at isang daloy ng maliwanag na liwanag ang sumabog palabas. Ito ay tila naging mas malakas. Ang banal na kamalayan ni Alex ay hindi nagtagal sa palasyo ng isip at hindi nagtagal ay bumalik siya sa kanyang katawan. Nang gumalaw ang kanyang katawan, agad na nanlaki ang mga mata ng mga taong nakatingin sa kanya mula sa labas na gustong makita kung naposes siya at ang kanyang kaluluwa ay nilamon ng bloodshed. Alex, Alex, tawag ni Luna, baka sa mukha niya ang pagkabalisa at kaba. Napatingin sa kanya si Alex at ngumiti, I'm fine. Nang buksan niya ang porma sayon at makalabas sa hola, agad na sumugod si Luna at tumalon sa kanyang mga bisig. Inawakan niya ang mukha nito at binigyan siya ng matamis na halik, namumula ang mga mata, at sinabing, mabaho kang lalaki, tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Nagulat si Stan nang magsalita siya, imposible iyon, bloodshed iyon. Siya ay malinaw na pumasok sa iyong isip. Paano ka magiging maayos? Pagkasabi niya nun, galit na galit si Luna. She dashed over to him and sicked him, at halos tumigil sa paghinga si Stan sa suntok. Bastos ka, anong ibig mong sabihin dyan? Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1810. Kung hindi dahil sa asawa ko, matagal ka nang naging katulad ni Fergus. At daldal ka pa ng kalokohan ngayon. Kaya kung gawin ito para hindi ka na makalabas sa lihim na kaharian na ito. Subukan mo ako. Hindi si Stan ang kalaban ni Luna.
Higit sa lahat si Luna ay anak ni Gilbert Henderson. Sino sa Flying Eagles Academy ang maglalakas loob na saktan siya? Naramdaman din ni Jason na kakaiba ito. Alex, pinahanga mo talaga kami. Tila mayroon kang walang katapusang mga mahiwagang card sa iyong manggas. Paano mo nagawang harapin ang Bloodshear? Si Alex ay hindi nang ahas na magpaliwanag tungkol sa Chaos Bead at sa halip ay sinabi, ang aking Panginoon, si Jade, ay nag-iwan sa akin ng ilang paraan ng pagliligtas buhay. Ano? Si Commander Benmore ang iyong master. Oh my gosh! Natigilan ang lahat mula sa Flying Eagles Academy. Sa kasamaang palad, patay na siya ngayon, sabi ni Alex. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto, ang iilan sa kanila ay nagsimulang umusad muli. Naglakad sila patungo sa loob ng Kala Temple mula sa malalaking tarangkahan. Maya-maya may nakita silang ilang bangkay na nakahandusay sa loob ng main hall at lahat sila ay mga estudyante ng academy. Lahat sila ay mukhang nasa parehong estado ng estudyante na pinatay ni Fergus dati. Walang kahit isang patak ng dugo ang natira sa kanila at ang kanilang mga katawan ay naging tuyo at maitim na para bang ito ay nakahiga sa isang kabaong sa mahabang panahon. Minnie. Nang makita ni Juliet ang bangkay ng isang babaeng estudyante ay agad itong sumugod. Baka sa kanyang mukha ang matinding kalungkutan, nanginginig ang kanyang buong katawan at tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Labis ang pighati na kanyang naramdaman. Mas masahol pa sa kamatayan ang pakiramdam nito. Malungkot din ang mukha ng lalaking estudyanteng nailigtas dati at sinabi niya sa mahinang boses, si Minerva iyon, anak siya ni Instructor Thompson. Nagulat si Alex. Pagkatapos nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Bago ito, sinisisi niya ang kanyang sarili dahil naakit niya si Spencer dito at siya ang nagdala sa mga taong ito sa paraan ng pinsala. Gayunpaman, mukhang hindi ito ang kaso ngayon. May isa pang misteryo sa loob ng lihim na kaharian na ito. Nagkaroon lang ng oras si Alex na kausapin si Luna para tanungin siya kung paano siya nakarating dito sa oras na ito, at pagkatapos ng ilang paliwanag, naunawaan ni Alex ang ilan sa mga mahahalagang punto na nakuha ng Flying Eagles Academy ang kanilang impormasyon mula sa Left-Wing Lieutenant of Flying Eagles. Pagkatapos nangangahulugan ito na dapat ay alam na ni Spencer sa simula pa lang na mayroong isang lihim na kaharian dito at narito rin si Colton at ang iba pa. Ang problema, ilan pa sila dito? Mag-iingat ka. Pakiramdam ko hindi lang iyon ang Bloodshear sa paligid. Pabala ni Alex. Ito ay dahil ang Chaos Bead sa kanyang isip na palasyo ay hindi tumitigil sa pag-vibrate matapos masipsip ang Bloodshear. Kaya ang posibilidad ay hindi lamang isang Bloodshear ang nasa paligid o may iba pang bagay sa paligid. Hindi lang isa. Natigilan ang lahat at nagsimulang mag-alala. Si Fergus lamang ang nahirapang harapin. Kung lilito pa ang ilang katulad niya, malaking problema. Sa sandaling ito, narinig ng lahat ang isang malakas na tili ng phoenix mula sa timog silangan na direksyon. Tumangala sila sa langit at nakita nila ang figure ng isang phoenix sa unahan na pumailang lang pataas. Isang beses itong umikot sa hangin pagkatapos ay lumundag pababa. Gulong-gulo ang isip ni Alex. Alam niyang iyon ang mapoy na phoenix bow ni Dorothy. Upang makashoot ng phoenix arrow sa sandaling ito, tiyak na nakatagpo siya ng panganib. Hindi na nagaksaya pa si Alex ng mga salita at hinubot ang Sword of the Universe. Lilipad na sana siya upang iabot ang kanyang tulong, ngunit nang wala pang 10 metro ang layo niya sa himpapawid, isang biglaang presyon ang bumalot sa kanya at marahas siyang itinulak pababa sa lupa. F***C. Isang restrictive flight barrier. Nagmamadaling bumangon si Alex at sinabing, dito na lang kayo. Kailangan kong asikasuhin ang isang bagay na mad-alien. Nagmamadaling sinabi ni Luna, Hobby, saan ka pupunta? Matagal nang tumakbo pasulong si Alex at lumakas ang kanyang boses nang sumagot siya, ililigtas ko ang aking asawa. Walang imak ang lahat. Kabanata 18:11. Sa mga nasa eksena, si Jason Moss lang ang nakakita kay Dorothy noon. Bagamat nagmamadaling sulyap lang ito, naalala niya ito bilang isang napakagandang dilag, mahirap kalimutan kahit isang sulyap lang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang babae ay magiging asawa ni Alex.
Para naman kay Luna na may maharlika at mataas na katayuan, medyo nakagigimbal din na masangkot sa isang may asawa na. Lalo itong naramdaman ni Stan Cooley na nagmumura ng bagyo sa loob. F***, nasa mga kamay mo na ang mayroon ka at ngayon ay habol mo pa. Sigurado ka bang kakayanin mo? Tungkol naman kay Luna, ayos lang siya dito. Dahil alam na niya kung anong klaseng tao si Alex noon pa lang at alam na niyang may asawa na ito. Hindi lang iyon, sinabi ng kanyang ama noon na si Alex ang magiging Prince Charming sa kanyang pinsan na si Freya Mayer. Kaya ano ang tungkol dito? Nahulog siya sa kanya at iyon. Wala itong kinalaman sa ibang babae. Parang hindi niya gustong pakasalan si Alex. Si Richie ***. Sa sandaling ito, si Alex ay patuloy na sumugod ng walang tigil. Ang sigaw ng Phoenix ay naging mas apurahan at narinig pa niya ang dagendong ni Whitey na nagpapahiwatig na magkasama sina Dorothy at Whitey. Gayunpaman, silang dalawa ay makapangyarihang mga master, ngunit ang labanan ay tila matindi. Nakatagpo ba sila ni Spencer? Sa daan, nakasagupa ni Alex ang dalawa pang forma sayon. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang Divine Eye, natagpuan niya ang mga puwang sa mga ito at nilagpasan ang mga ito nang hindi man lang nahawakan ang layout ng formation. Siya ay tumulak pasulong, ang lugar ay tila walang tao at mabilis siyang lumipad sa lugar na tila siya ang may-ari ng lugar. Maya-maya, nakita niya sina Dorothy at Whitey. Hindi si Spencer ang lumalaban sa kanila, ngunit 6 na tao ang nakasuot ng pare-parehong uniforme gaya ng dati ni Fergus. Sa unang tingin, mukhang pareho sila ni Fergus na sinapian ni Bloodshear. Dati, mahirap nang harapin ang isa, ngunit sina Dorothy at Whitey ay nakaharap sa 6 sa kanila ngayon at ito ay isang mapanganib na sitwasyon. Nasugatan ng binti ni Dorothy at nabahira ng dugo ang balahibo ni Whitey. Natakot si Alex nang makita niya iyon at ang galit ay dumaan sa kanya. Agad siyang sumugod sa labanan. Ang kataas-taasang hipo ni Brahma. Dragon Bone Sword. Paper Doll Curse of Three Realms. Sa pagsali ni Alex sa away, agad na nabawasan ng malaki ang pressure kina Dorothy at Whitey. Natagpuan ni Alex ang isang kalamangan sa paggamit ng mga manika ng papel na maaaring makaakit ng atensyon ng kaaway. Ito ay tulad ng pagpapalipad ng saranggola, ginagamit ang mga ito upang sumugod at makuha ang kanilang atensyon pagkatapos ay tumalikod upang akayin sila palayo. Ang pot na maaaring maakit ng manikang papel ay natural na mas mataas at mas madaling maakit ang mga target nito. Ito ay isang mahusay na bagay. Dahil doon, sunod-sunod na itinapon ni Alex ang mga manikang papel na umaakit sa mga taong ito na taglay ng Bloodshear sa mga forma sayon na nadaanan niya bago ito. Dorothy, okay ka lang. Sa wakas ay maaaring sumugod si Alex sa kanyang tabi upang suriin ang kanyang mga sugat. Naglabas si Dorothy ng isang dakot ng mga table tas at ininom ito bago sinabing, okay lang ako. Buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Kung hindi namin sila mapipigilan ni Whitey ng matagal. Ang mga taong iyon ay kakaiba na para bang wala silang sariling kaluluwa at tanging ang instinct na pumatay ang natitira. Nakakuha si Dorothy ng impormasyon mula sa reincarnation ni Xena, ngunit hindi niya alam ang lahat. Sa mga tuntunin ng Bloodshear, hindi siya masyadong sigurado tungkol sa mga ito. Nawalan ng kaluluwa ang mga sinapian ng Bloodshear, paliwanag ni Alex. At tanging ang instinct na pumatay ang natitira sa kanila at maaari mo lamang silang harapin sa pamamagitan ng pagputol ng kanilang mga ulo. Tulad ng sinabi niya na ang matipuno at malaking katawan ni Whitey ay sumugod sa isa sa kanila, kinagat ang ulo ng tao at sa isang klik biglang pinunit ang ulo. Banalshi ***. Tuguan talaga iyon. Agad na lumabas ang Bloodshear na nagmamay-ari ng katawan. Itinulak ni Alex si Dorothy sa isang tabi at sumugod, gumawa ng mga selyo gamit ang dalawang kamay upang bumuo ng isang rune cage na ilalagay sa ibabaw ng ulo ng Bloodshear. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig para huminga. Para sa chaos bead sa kanyang katawan, ang Bloodshear na ito ay isang paraan lamang ng muling pagdadagdag.
Noong na-absorb ng Chaos Bead ang Bloodshire dati, naramdaman niya ang pagtaas ng enerhiya ng Holy Bead, at ang isang hilo ng banal na enerhiya ay dumaloy sa kanyang ginintoang core, na naging dahilan upang mas mataas at mas nakamamatay ang kapangyarihan ng kanyang Brahma's Supreme Touch. Ang iba pang give guys ay lahat ay naakit sa mga pormasayo ng mga manikang papel. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1812. Pansamantalang inalagaan ang panganib. Hayaan mo akong makita ang iyong sugat. Yumuko si Alex, pinag-aaralan ang mga pinsala ni Dorothy. Umagos ang sugat mula sa tuktok ng kanyang hita hanggang sa kanyang tuhod at umaagos pa rin ang dugo mula rito. Sumakit ang puso niya nang makita niya ito. Nagmamadaling ginamit ni Alex ang anting-anting na Zarbeco para pagalingin si Dorothy. Biglang may pumasok sa isip ko. Ang kanyang ginintoang core ay binago ng Ancient Forbidden Spell ng 12 runes at ang kapangyarihan sa kanyang ginintoang core ay mayroon na ngayong hindi natural na kakayahang muling buuin. Ang matinding sugat na natamo niya ay tila gumaling sa isang kisap mata. Ang hindi makatao na kakayahang ito ay nakakatakot, ngunit ang patunay na ito ay umiiral ay nasa harap niya mismo. Kaya may mga dahilan kung bakit ito ay isang ipinagbabawal na pamamaraan. Minsan ay hindi maiwasan ni Alex na magtaka kung anong uri ng tao ang kanyang ninuno. Upang makakuha pa ng ganoong bawal na pamamaraan. Habang nag-iisip si Alex hanggang sa puntong ito, inilabas niya ang mga espiritual na kapangyarihan mula sa kanyang ginintoang core at pinagsama ang mga ito sa Zarbeco anting-anting upang gamutin si Dorothy. Pagkatapos isang mahiwagang eksena ang bumungad sa kanyang harapan. Ang sugat ni Dorothy ay gumaling sa isang mahiwagang bilis at halos sa ilang kisap lang ng mata, ang sugat ay gumaling na. Gayunpaman, ang atensyon ni Dorothy ay wala sa kanyang sugat kundi sa baluti ni Alex. Ang maputlang baluti ay naglabas ng isang sinaunang at siksik na aura na kahawig ng isang hayop noong sinaunang panahon at ito ay medyo nakakatakot. Ang iyong baluti. Ito ay kakaiba. Umangat ang kamay ni Dorothy upang haplasan ang baluti at nalaman niyang hindi ito malamig o mahirap hawakan, ngunit parang hinahawakan ang balat ng isang tao. Ang texture ng armor ay kakaiba. Sa sandaling iyon, sumigaw si Nila, "Huwag hawakan." Instinctive na binawi ni Dorothy ang kamay niya at nagtatakang tumingin kay Alex. Sino yan? Maaari bang magsalita ang iyong baluti? Ito ba ay isang espiritual na kasangkapan? Umiling si Alex. Ito ay komplikado upang ipaliwanag. Marahil ay masasabi mo na ang baluti na ito ay buhay at may kamalayan. Tulad ng sinabi niya na si Nila ay humiwalay sa katawan ni Alex na nagbago sa isang walang katulad na kagandahan na hubad at tumayo sa harap ni Dorothy. Nakatingin sa kawalan si Dorothy. Si Alex ay mukhang nahihiya at mabilis na naglabas ng pampalit ng kanyang damit mula sa storage bag para ibalot ni Nila sa kanyang katawan habang ipinaliwanag nito, ito. Ang kanyang pangalan ay Nila, siya ay isang dragon. Nagulat si Dorothy kay Nila saka tumango. Naiintindihan ko. Nawala na ang lahi ng dragon at tila pumirma ka ng kontrata sa kanya. Ito ay isang mabuting katulong. Siguraduhin mong aalagaan mo siya. Inakala ni Alex na magseselos si Dorothy pero naging ganito pala. Cute at masunurin si Nila at pagkatapos ipakilala ni Alex si Dorothy sa kanya, magalang na binati siya ni Nila at tinawag siyang Madam. Pagkatapos bumalik siya sa anyo ng Ben Ares Dragon at bumalik sa katawan ni Alex. Tere na at linisin natin ang 5 lalaking iyon. Sabi ni Alex. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga taong iyon? Sa halip ay tanong ni Dorothy. Si Richit Asterisk. Ang parehong tanong ay bumabagabag din kay Spencer. Nakipagkita siya sa 2 iba pa mula sa kaliwang bahagi sa sandaling ito ngunit inatake ng 12 ng iba pang mga kasamahan na sinapian ng Bloodshire at napapaligiran ng mga panganib. Kahit na siya ay isang master sa ranggo ng Tribulation Crossing, siya ay dumanas ng matinding pinsala. Anong nangyayari sa kanila? At saka, bakit ang daming tao dito? Sigaw ni Spencer. Sa sitwasyong ito, wala na siyang balak na sundan pa si Alex. Kabanata 1813. Ito, ang commander. Pinapunta tayo ng commander.
Nakatanggap si Commander ng balita na ang Kala Temple ay ang tanging sagradong lugar na natitira mula sa Great War of Six Paths at dito, marahil ay may pinakamataas na artifact na tinatawag na Chaos Bead na narito pa rin. Ang Commander ay hindi maaaring dumating ng personal. Kaya nga pinapunta muna kami dito para hanapin ang daan papasok at para din maghanap ng mga clue, sabi ng isa sa mga nakaligtas sa left-wing troop na may sakit na ekspresyon sa mukha. Ang koponan na kanilang kasama nagkaroon ng kabuoang 50 sa kanila. Ngunit ngayon karamihan sa kanila ay sinapian ng Bloodshear at ang natitira sa kanila ay halos patay na. Dalawa lang ang nakaligtas at naligtas sila dahil nagtago sila sa isang lihim na daanan. Gayunpaman dahil sa pagdating ni Spencer, nalantad ang lihim na daanan na naging dahilan ng pagdagsa ng kanilang mga kasamahan na taglay ng Bloodshear. Kaya ang sitwasyon ay umunlad hanggang sa puntong ito ngayon. Ito ay dahil din sa sapat na lakas ni Spencer. Kung hindi, ang tatlo sa kanila ay namatay sa daanan. Para naman kay Spencer, dahil sa kung gaano kahirap ang sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ilantad ang katotohanan na ang antas ng kanyang cultivation ay nasa Tribulation Crossing sa harap ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, hindi ito pinapayagan ni Spencer. Ang katotohanan na siya ay isang master sa Tribulation Crossing ay isang bagay na hindi niya maipalam kay Colton. Si Colton ay isang taong may matinding pagnanais para sa kapangyarihan at sa sandaling malaman niya ang tungkol kay Spencer na nasa ranggo ng Tribulation Crossing, tiyak na magkakaroon siya ng higit na pagbabantay at iba pang mga pag-iisip. Baka mapatay si Spencer dahil dito balang araw. Maaaring gumawa si Colton ng mga hakbang sa pag-iingat kung hindi at hindi ito magandang bagay. Sa makatuwid, ang dalawang kasamahan sa kanyang harapan ay itinuturing na patay sa puso ni Spencer. Tiyak na hindi niya hahayaang iwan silang buhay ng Galileo Dungeon. Chaos Bead, natukso si Spencer. Isa itong sinaunang banal na artifact at kung makukuha niya ito, kailangan pa ba niyang makita ang mukha ni Colton? Siyempre, sa oras na iyon, ito ay magiging kabaligtaran sa halip. Hindi gaanong kaunti ang sama ng loob na naramdaman ni Spencer kay Colton. At may kwento sa likod nito. Minsan, sina Colton, Spencer, at ilang mga masters ng parehong rango ay naggalugad ng isang lihim na kaharian ng magkasama at si Spencer ay nakakuha ng sandata na ikinatuwa niya. Bilang resulta, nagustuhan ni Colton ang armas at pilit na kinuha ito sa kanya para ibigay kay Maxwell. Ngayon, sino ang nakakaalam kung saan napunta ang armas? Sayang naman. Ito ay isang mahabang sibat na umakma sa kanyang estilo ng martial arts. Anong silbi ni Maxwell? Makikita mula sa pangyayaring iyon na si Colton ay isang hindi kapani-pani walang makasarili na tao at sa kanyang mga mata walang anumang pagkakapatiran sa pagitan nila, ngunit ang mga benepisyo lamang sa paggamit ng mga tao. Nang maglaon, natuklasan niya na gumamit si Colton ng ilang uri ng lason upang kontrolin ang mga miyembro ng pamilya ng ilan sa kanyang mga nasasakupan at nagdulot iyon ng higit pang kasuklam-suklam sa taong ito. Simula noon, sa tuwing kailangang makipag-ugnayan si Spencer kay Colton, ang kanyang pag-iingat at kamalayan ay tataas ng 100%, natatakot na mabaligtad kung hindi siya mag-iingat. Kung gayon, paano naging ganito ang ating mga kapatid? Tanong ni Spencer. Isa itong estatwa dahil sa isang estatwa ng Buddha. Sabi ng isa sa mga lalaki. Bigyan mo ako ng higit pang mga detalye. May isang gintong estatwa ng Buddha sa timog kanluran ng Kala Temple. Hindi ito kalakihan, halos kasing taas ng karaniwang tao. May isang string ng mga banal na kwintas na nakasabit sa leeg nito at binilang namin ang 36 sa kanila. Sinabi ng matandang Jin na ang Chaos Bead ay hindi maaaring ihalo sa loob ng mga kwintas at naputol niya ang string. Noon nagsimulang mangyari ang mga bagay-bagay. Sa sandaling ang mga butil ay nabasag, 12 ng mga sinag ng dugo ang sumambulat. Ang aming mga kapatid na nataman ng sinag ay agad na nawalan ng malay at ang kanilang kamalayan at nagsimulang umatake sa aming mga tao nang walang pinipili. Hindi na natin sila magising. Alam ni Spencer ang nangyari pagkatapos noon dahil nakita niya ang lahat ng ito sa kanyang mga mata. Ang mga pamilyar na kasamahan na iyon ay biglang naging mabangis at walang takot, alam lamang kung paano pumatay, at hindi mahalaga na ang kanilang puso ay nadurog at patuloy pa rin sa pag-atake pagkatapos noon.
Tanging kapag naputol ang kanilang mga ulo ay titigil sila sa paggalaw. Muling lumitaw ang mga kasamahang iyon na sinapian ng Bloodshear at ngayon ay mayroong isang dosina sa kanila. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi nito ay ang isa sa kanila ay napakatangkad at ang aura na hindi niya kasama ay iba rin sa iba. Pati ang itsura ng mukha niya ay nagbago. Hindi na ito mukhang tao, ngunit mas mukhang hitsura ng isang Bloodshear. Ang taas ng lalaki ay umabot ng 3 metro ang taas. Hawak niya ang isang dagwang mahabang sable sa kanyang kamay at tumingin kay Spencer at sa dalawa pa. Pagkatapos bigla siyang sumigaw, patayin silang lahat. Siya. Nakakapagsalita. Nagulat si Spencer at ang dalawa pang nakaligtas. Nakipag-ugnayan sila sa mga bago nito matagal nang nawala ng kakayahang makipag-usap at hindi sila makapagsalita ng kahit isang salita. Kaya ang alam lang nilang itaas ang kanilang mga sandata para pumatay at patayin ang lahat ng may laman at dugo sa kanila. Kuya Spencer, ang lalaking iyon. Paano siya magsasalita na parang tao? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1814. Ano siya? Tumigil ka na sa pagsigaw na parang batang babae, sabi ni Spencer. Hindi ba siya mukhang lalaki? Medyo malaki at pangit lang. Paano kung makapagsalita siya? Kahit na ang isang 3 taong gulang ay maaaring magsalita tulad ng ginagawa ng mga normal na tao. Nagsalubong ang kilay ni Spencer. Hindi rin niya alam kung ano ang kalokohan ng lalaking iyon. Gayunpaman, alam niya na ang taong ito ay lubhang mapanganib. Dagendong. Walang sino man sa mga lalaki mula sa kaliwang pakpak na troops na taglay ng Bloodshear ang makapagsalita, ngunit maaari silang umungol. Kaya sinundan nila si Spencer at ang iba pa. Tererat tererat. Boom boom boom. Nagsimula na ang labanan. Ginamit ni Spencer ang lahat ng kapangyarihan na mayroon siya bilang isang master sa Tribulation Crossing sa harap ng buhay at kamatayan. Sa kasamaang palad, ang baril sa kanyang kamay ay nag-iiwan ng napakalaking pinsala sa tuwing ito ay pumutok sa isang kaaway. Nakalulungkot na walang sino man sa mga nagmamayari ang natatakot sa kamatayan. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng isa niyang kasama. Tinusok siya ng talam. Mabilis na lumabas ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan at pumasok sa katawan ng nakasagasa sa kanya. Kagad pagkatapos nakita ni Spencer ang parehong taong iyon na umaatras, nagmamadaling lumapit sa 3 metrong taas na pinuno nila at ipinasa ang enerhiya ng dugo na naabsorb niya sa pinuno sa pamamagitan ng kanilang bibig. Biglang parang tumangkad ang pinuno. F***. Ang mga taong ito, sumisipsip sila ng mga enerhiya ng dugo at ipinapadala ito sa taong iyon sa pamamagitan ng kanilang bibig na nagbibigay sa kanya ng mga suplemento. Ang iba pang natitirang survivor na tumabi kay Spencer ay napasigaw sa gulat. Sinulyapan ni Spencer ang daanan at alam niyang hindi na niya ito mapapatagal pa at kailangan niyang umalis kaagad. Ang pinuno ay hindi pa sumasali sa labanan, ngunit kapag siya ay sumama, walang anumang paraan upang makatakas at siya ay mamamatay sa isang miserableng kamatayan. Sakripisyo ng dugo. Ang dakilang destruction gun ng Divine Blood Bow. Inilabas ni Spencer ang pinakamakapangyarihang kakayahan na mayroon siya. Ang blood sacrifice ay isang lihim na pamamaraan mula sa blood cult. Kinuha nito ang kanyang dugo bilang sakripisyo at pansamantalang nadobol ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang kanyang mga antas ng kapangyarihan ay hindi na mas mahina kaysa kay Colton ngunit sa dulo ng pagtawid sa intermediate at advanced na antas ng Tribulation Crossing. Nakapalibot sa kanya ang mga sibat at bawat isa sa kanila ay may dalang mabibigat na anino ng dugo. Gayunpaman, sa sandaling ginamit niya ang blood sacrifice technique, hindi ito para lumaban sa Bloodshear kundi para makatakas. Itinaboy niya ang dalawa sa mga lalaki, sinamantala ang kawalang ingat ng kanyang natitirang kasama upang igapos ang kanyang mga kamay at binti, at hinawakan siya. Pagkatapos hinawakan siya ni Spencer sa harap niya bilang isang kalasag. Spencer, ano ba? Bitawan mo ako. Gulat na gulat ang lalaki, galit na galit hanggang sa magsusuka na siya ng dugo. Gayunpaman, sa susunod na ilang segundo, hindi mabilang na mga espada ang humampel sa kanya.
Ang kritikal na bagay na dapat tandaan ay ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos, at maaari lamang niyang i-condense ang pinakamalakas na espiritual na kapangyarihan na mayroon siya upang harangan ang pag-atake. Hindi siya makagalaw, hindi niya magamit ang kanyang mga armas. Hindi ba't nangangahulugan ito na maaari lamang siyang manood habang siya ay tinadtad? Basag. Nabasag ang espiritual na kalasag at agad siyang nabugbog. 7 o 8 tadyang ang nabali sa kanyang katawan at nahiwa ang kanyang tiyan. Nanginginig siya sa sakit at galit na sumigaw, Spencer, F***CQ. Walang pakialam si Spencer. Hindi ka naman makakalabas dito ng buhay. Baka magsilbing panangga ka rin sa akin. Kapag nakaalis na ako rito ng buhay, mag-aalay ako sa iyo ng panalangin. Anak ka ng isang swoosh. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap ay inalis na ang kanyang ulo sa kanyang katawan. Para naman kay Spencer, sinamantala niya ang oras para sumugod palabas ng daanan at itinapon sa isang tabi ang bangkay. Nagtungo siya sa kanluran ng mabilis hanggat kaya niya, ngunit biglang may isang kislap ng itim na anino, ang pinuno ng Bloodshearer ay lumitaw sa kanyang harapan. Tinaas niya ang kamay niya at hinampel si Spencer. Kabanata 18:15. Malaki ang palad na nagmamadaling lumapit kay Spencer. Ito ay ganap na napakalaki. Mabilis na nagbago ang sitwasyon at nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon. Kahit na para sa isang master sa Tribulation Crossing, hindi makagalaw si Spencer ng kahit 1 pulgada habang ang sampal ay dumating sa kanya. Natigilan siya sa pwesto na parang kahoy na papel at pinagmasdan ang malakas na sampal na dumapo sa kanyang mukha. Boom! Tarat-tarat! Lumipad si Spencer sa hangin na tumama sa pader ng malakas. Ang pader ay hindi nasira tulad ng inaasahan, ngunit ang kanyang katawan ay brutal na nabasag. Umubo siya ng mga subo ng dugo. Ang pinuno ng Bloodshearer ay hindi nagpapatawad na naniningil pagkatapos ng suntok na iyon. Naunawaan ni Spencer na dumating na ang pinakamapanghamong sandali sa kanyang buhay. Dagendong. Makapangyarihang dragon ng banal na dugo, dugong sakripisyo ng aking karangalan. Sa aking laman at dugo, tumatawag ako sa mga Diyos. Umungol si Spencer, at kumulo ang enerhiya ng dugo sa kanya. Gutay-gutay ang kanyang damit at sunod-sunod na mga bitak ang lumitaw sa kanyang katawan at bumulwak ang sariwang dugo mula sa kanya na bumubuo ng isang pool ng dugo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang dugong umagos ay hindi bumulwak ng walang layunin, automatikong bumubuo ng isang sinaunang at komplikadong pattern sa lupa na naglalabas ng isang masama at demonyong kalikasan. Isa itong sinaunang hanay ng demonyo. Ito rin ang pinakamataas na mahika ng Blood Cult. Isang malabo na anino na kulay dugo ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Spencer at ito ay napakalaki, kasing taas ng 100 talampakan. Mukha itong Diyos o demonyo at naglabas ito ng napakatinding aura mula sa mahiwagang anino na ito. Ang siksik na enerhiya ng dugo ay napuno ng hangin na kamamatay na layunin na lumiligid. Si Spencer naman, naging dugo na ang kanyang mga mata at tumangkad ang kanyang katawan. Bukod dito, 4 na matutulis na pangil ang lumabas sa kanyang bibig. Kuminto ang pinuno ng Bloodshearer, hindi agad nakagawa ng ibang galaw, ngunit tinitigan si Spencer at tila nawawala sa pag-iisip. Tapos maya-maya, tumango siya. Blood Cult Techniques, hindi ko inaasahan na malalaman mo ang sikretong mahika na naipasa sa aking tribo. Nakakalungkot na ikaw ay tao lamang at pilit na ginagawa ang banal na kapangyarihan ng ating tribong Shearer at ikaw. Nais gamitin ito laban sa akin, ito ay orihinal. Napakawalang muwang mo. Natigilan si Spencer. Ano bang pinagsasabi mo? Ang mga banal na kapangyarihan ng Blood Cult ay ang lihim na mahika ng iyong tribong Shearer. Tumawa ng malakas ang pinuno ng Bloodshearer. Hindi ka naniniwala sa akin. Pagkatapos, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng demonyo ng kultong dugo. Mariin na tinapakan ng pinuno ang kanyang mga paa. Makapangyarihang dragon ng dugo ng demonyo, dugong sakripisyo ng aking karangalan. Sa aking laman at dugo, tumatawag ako sa Diablo. Ang dagendong at mga salitang binitawan ng pinuno ng Bloodshearer ay halos kapareho ng kay Spencer, maliban sa pagtawag sa mga Diyos, tinawag niya ang Diablo.
Ang tribo ng Shira ay sumamba sa mga demonyo. Boom! Tarat-tarat! Mula sa langit bumaba ang isang dagwang anino. Ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa itaas ng ulo ni Spencer, nakatayo sa 1,000 talampakan ang taas at ang ulo ay hindi makikita sa isang sulyap. Ngunit sa pagharap sa demonyong Panginoon na ipinatawag ng pinuno ng Blood Shira, ang ipinatawag ni Spencer ay parang isang munting disipulo kumpara doon. Ang malaking pressure mula sa ipinatawag na demonyong Panginoon ay nagpanginag kay Spencer. Nanginginig din ang anino ng demonyo sa itaas ng kanyang ulo at pagkaraan ng ilang segundo, unti-unti itong naglaho at naglaho. Kahit na ang enerhiya ng dugo na tumagas mula sa katawan ni Spencer ay humina. Pumalakpak. Lumuhod si Spencer sa harap ng pinuno ng Blood Shira at nagpatira pa siya. Nabalot ng gulat at takot ang puso niya. Hindi niya alam na ang mga banal na kapangyarihan na kanyang nilinang at nanumpa ng katapatan sa pamamagitan ng isang panunumpa sa dugo ay ang demonyong Diyos ng tribo ng Shira. Ito ay isang malaking biro. Gayunpaman, huli na upang pagsisihan ito ngayon. Kahit na kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay, ang panunumpa sa dugo ay dapat na panindigan at ito ang kabayaran para sa kapangyarihan. Sa simula, hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ni Spencer. Kalimutan ng tungkol sa pagiging isang Heavenly King kahit na ang pagpasok sa Flying Eagles ay magiging isang kahabaan. Ngunit nang maglaon, nakatanggap siya ng tulong mula sa isang babae at natutunan niya ang banal na kapangyarihan ng Blood Cult mula sa kanya. Iyon ay nagpapataas ng kanyang lakas sa mga paglukso at hangganan. Pagkatapos nasira na niya ang mga ranggo. Sa loob lamang ng 10 taon, hindi inaasahang naabot niya ang Tribulation Crossing. Gayunpaman, sa sandaling ito na nakaharap sa demonyong tribo na kanyang sinumpaan ng dugo, ang kanyang mga kapangyarihan ay napigilan ng labis na presyon na kanyang naramdaman at walang paraan para labanan niya. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1816. Ang pinuno ng Blood Shira ay tumingin kay Spencer na nakaluhod sa lupa at nagbitiw pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Ang mga lalaking iyon na sinapian at malapit ng mapunit kay Spencer ay tumigil at tumayo. Ito ay lumabas na ang mga taong iyon ay maaari pa ring makinig sa mga utos at sila ay walang anumang katalinuhan. Dahil nalinang muna ang mahikan ng aking tribo, napakahusay. Sabi ng pinuno ng Blood Shuras. Kami ay tinataka ng mabahong monghe na iyon, si Pindola, sa Kala Temple sa loob ng libo-libong taon. Wala tayong alam tungkol sa labas ng mundo ngayon at gusto kong bigyan mo ako ng pabor. Gusto lang ni Spencer na umalis sa lugar na ito ng buhay. Siya ay hindi kapani-pani, walang makasarili at isang taong tumingin lamang para sa kanyang kapakinabangan. Ang buhay at kamatayan ng iba ay hindi nababahala sa kanya. Agad namang yumuko si Spencer at sinabing, Panginoon, pakisabi sa akin. Ako, si Spencer Quinn, ay susundin ang iyong mga salita ng walang tanong. Napakagaling. Ang pinuno ng Blood Shira ay nasiyahan sa saloobin ni Spencer. Kayong mga tao ay may kasabihan na ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa kanyang mga kalagayan. Kung susundin mo ang aking mga utos, hindi kita pagmalupitin. Ang bagay ay Pindola ay nasira ang aking katawan at ang katawan na ito ay hindi makatiis sa aking mga kapangyarihan sa lahat. Tilinang mo ang mahika ng aking tribo at ito mismo ang kailangan ko. Ano? Natigilan si Spencer. Walang gaanong iniisip, gusto niyang tumakas. Kung gusto ng pinuno ng Blood Shira ang kanyang katawan, mabubuhay pa kaya siya? Siyempre hindi. Ano? Hindi ka payag. Panginoon, iisa lang ang katawan ko, kung ibibigay ko ito sa iyo, mamamatay ako. Huwag kang mag-alala. Dahan-dahang sabi ng pinuno. Mamaya, bibigyan kita ng katawan mula sa aking tribo. Tilinang mo na ang mahika ng aking tribo at ang katawan na ito ay hindi angkop para sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan dito at sa pamamagitan lamang ng paggamit ng katawan mula sa aking tribo ay makakapagpatuloy ka sa pagsulong. Nagulat si Spencer. Ngunit kung gagamitin ng aking Panginoon ang aking katawan, kung gayon hindi ba't ikaw ay mapipigilan din yan? Malamig na ngumuso ang pinuno.
Paano mo masisimulang isipin ang limitasyon ng aking kapangyarihan? Ang aking dugo ay mula sa King of Bloodshire at maaari kong baguhin ang katawan kahit anong gusto ko. Enough, yun lang. Hindi na nagabalang magsalita ang pinuno. Mariin niyang tinapakan ang kanyang paa at ang enerhiya ng dugo ay tumalsik mula sa kanyang katawan at sumugod patungo kay Spencer. Kung tungkol sa kanyang kasalukuyang katawan, bumagsak ito sa lupa parang isang papel na naputol ang mga string. Ang kaluluwa ni Spencer ay ganap na pinigilan at tinataka ni Haring Shearer sa isang random na sulok ng kanyang palasyo ng isip. Nang ibabaw na ngayon si Haring Shearer sa katawan at kahit gustong lumaban ni Spencer, hindi niya magawa. Dahil ang panunumpa ng dugo ay katumbas ng pagpirma ng kontrata ng kaluluwa at humarap sa pinuno ng Bloodshearer, siya ay isang alipin. Makalipas ang ilang segundo, muling iminulat ni Spencer ang kanyang mga mata. Ang mga kulay dugo na Ray ay kumislap sa kanyang mga mata bago nawala. Hahaha, hahaha. Pindola, mabahong monghe, tinatakan mo ako sa loob ng libo-libong taon kapalit ng iyong buhay. Ngayon, ako ay muling nabuhay at ikaw. Matagal ka nang naging kalat-kalat na kaluluwa. Ang huling sagradong lugar ng Budismo. Ngayon, jijibain ko ang inyong Kala Temple. Tumawa ng malakas si Haring Shearer pagkatapos ay nagmadaling lumabas kasama ang kanyang mga nasasakupan at sinimulang give-in ang Kala Temple. Sa wakas, gayunpaman pagkatapos ng ilang labanan ng mga mapanira na bagay, si Haring Shearer ay sumuko. Hindi pa niya nababawi ang kanyang lakas at kahit na sa katawan ni Spencer, 1% lang ng kanyang kapangyarihan ang nabawi niya at hindi niya nagawang basagin ang templo gamit ito. Mabahong monghe, hintayin mo lang na mabawi ang aking lakas pagkatapos ay sisirain ko ang iyong templo. Halika at lisanin natin itong sirang templo. Sa wakas makikita ko na ulit ang araw. Pinangunahan ni Haring Shearer ang kanyang mga tauhan sa labas ng templo ng Kala. Tapos nabangga niya si Alex at ang iba pa na nasa kabila. Spencer yan. At napakarami pang iba na angkinan ng Bloodshearer. Till then.